And your mother is from Zamboanga, right? Yes. Nakaka-visit na kayo sa Zamboanga? When was the last time, if ever? Last time, when I was 4 years old. Yeah, long time ago. So you've been based in Manila na ever since? Yes. Sobrang gusto kong pumunta ng Zamboanga, kaya lang talagang yung time din eh. Actually kasi yung side ng mom ko talaga lahat nandun. Mga tita-tito ko, pinsan. But do you know how to speak Bisaya, like fluently? No, I can speak Bisaya, gamay. Gamay? Gamay lang. Pero yung mom ko po kasi sa Chabacana. She's from Zamboanga, so yeah. fluent siya mag-Chabacana and Bisaya. Since this is a reboot of the original Encantadia 2005, so more than a decade later. So that's almost 9 years old ka pa nun. 8. So did you watch ba? Did you get a chance to watch that? Before, parang naalala ko, napanood ko yung ibang parts. Pero nung bago mag-start yung Enka, kasi meron din sa sa mga iFlix, di ba? Yung dating Encantadia. So, mga reruns. Parang doon pinanood ko muna bago mag-taping. Para at least may lang. May idea sa character. For Miss Glyza po, so your character was played previously by Sunshine. So, big shoes to fill ba yung Pirena? Kasi intense na intense eh. Of course. Isa nga sa mga lessons na na-realize ko natutunan ko. Kasi nung time na na-confirm na I will be playing the role of Pirena, pinanood ko yung originals. So mas na-pressure ako. So sana hindi na lang. Tapos nakatrabaho ko pa siya. So it's another factor na talagang kailangan kong step up. Mag-step up. Pero naman, para sa akin, siguro dahil iba na nga yung pagkakasulat ngayon. So nagkaroon din ako ng ibang atake, nagkaroon ako ng ibang idea kung paano ko siya i-execute. And thankfully, na-deviate ko naman yung sarili ko from the old Pirena. And it's well received. Yes, thank you. For Ruru, diba, you joined a reality contest. So how has it molded you? How has it prepared you for roles like this? Well, before I entered show business, parang feeling ko wala akong talent. Like, I don't know how to sing, I don't know how to dance, even acting. So, parang nag-try lang ako. Gusto ko lang maging artista. Tapos para lang matulungan yung family ko, para lang sa sarili ko. Alam mo yung walang ibang rason. Gusto ko lang maging artista, yun lang. Pero nung pumasok lang sa Protege na hindi ko in-expect na makuha ako, doon ko nakita na dapat kaya ako pala pumasok dito para mahalin yung craft na to. Kasi ewan ko, siguro si Tata Ibi din, malaking factor si Philip Salvador para sa akin. Siya yung nagpakita sa akin kung gaano dapat minamahal ang pagiging artista, kung gaano So, Protege, siya yung nag-mold sa akin into, parang tinulungan niya ako na makita ko yung talent ko. Like, sa larangan ng pag-arte, talagang, kundi dahil kay Tatay Epe, wala rin ako dun. Hindi ko alam kung ano ang pinapakita ko ngayon sa TV. So, sa pagkanta, alam mo yung, before kasi competitive ako eh. Pagka alam kong hindi ko kaya, sabi ko kaya ko. Kahit pag pinapakanta nila ako, kahit di ako marunong, sabi ko marunong ako kumanta. Pagka pinapasayaw ako, sabi ko marunong ako sumayaw, marunong ako umarte. Hindi ko sinusuko yung sarili ko na parang sabihin ko na, ay hindi ko kaya yan. Kasi parang mas doon ako nag-challenge. So yun, siguro yun rin yung nagtumulong sa akin para kung nasan ako ngayon. So I'm sure naman maraming natuwa na nag-artista ka. Marami. You think if hindi ka naging celebrity, what do you think would be your career now? Piloto, doktor, just a guess. I always wanted to be a soldier. Oh, really? Sobrang, ayun yung pangarap ko nung bata pa lang ako. Sinabi ko sa nanay ko na parang gusto ko maging sundalo, ganyan.
Pero ayaw niya. Kasi alam niya yung buhay. Dahil taga Zamboanga siya. Taga Mindanao siya. So alam niya yung buhay ng sundalo. Ako naman, gusto ko maging sundalo. Di ko alam kung bakit. Bata pa lang ako, yun yung pangarap ko. Heroic. Bukod sa pagiging artista, sundalo. Ayan. Siguro kaya kung di ako artista, sundalo ako. But hopefully soon you get to play the role of a soldier. Yeah, sana. For me, Sanya, if I'm not mistaken, your brother was the mainstay, Walang Tulugan. Pero previously, yung siya pala yung nasa showbiz, have you always wanted to get into the industry? Actually, aksidente lang lahat na nangyari. Parang blessing in disguise. Kasi bumisita lang ako doon. First time ko, nung bumisita ako kay Kuya, and then nakita ko ni Kuya Germs. And then after nun, in-invite na ako ni Kuya Germs na next time dito ka na. Na parang, talaga ba? Pero pangarap ko siya, pero hindi ko in-expect nung araw rin na yun matutupad. Pangarap pa ba hindi masyado? Medyo lang. Yun, parang, pero yun, umpisa akala ko parang pakonsuelo lang, and then trinay ko na parang hindi muna magpunta. Pero nag-aaral na ako ng mga kanta, syempre. And then, parang nang sigurado ka. Tapos, after nun, tinawagan na ni Kuya Germ si Kuya, na sabi niya, asan na yung kapalit mo? Di ba sinabi ko sa'yo, next time dito na siya. Yun, sige, pumunta na ako. And then, doon na nag-start lahat. So this is your biggest role yet? Yes. Yeah. How did you receive it nung in-announce sa'yo or pinalita sa'yo? Naiyak ako eh. Naiyak ako. Unang-una akong umiyak sa aming apat. Talagang pagkasabi sa amin na, okay, we welcome you sa family ng Encantadia. Ganun na siya. Kasi iyak na ako ng iyak. And syempre nagpapasalamat talaga ako. Kasi hindi biro ang makapasok sa Encantadia. Lalo't ang dami-dami namin mga artista na nagsubok na magdanaya. So, salamat talaga. What preparations did you have to go through, yung mga training, sacrifices, to get into the character, get into the role? Sorry. Ako, before mag-start ang Encantadia, right after na sinabi na ikaw na si Danaya, as in almost every day nag-artist training ako. Then I work out, tapos nag-diet din ako. Parang lahat talaga ng focus. Nanood rin ako ng Encantadia, which is parang, totoo nga, mas na-pressure kami. Nakaka-pressure. Pero, siguro nga tama yung sinabi ni Ate Lai na sa ngayon, dahil sa mga ibinibigay rin at sinusulat ng writer, nagiging iba rin yung atake mo eh. So nakakatulong yun for us. Ayun, before akong makuha bilang iba, parang siguro yung time na yun, 130 pounds lang ako. Kasi payat ko. Tapos, height ko, parang ganito na rin. So, nung sinabi sa akin na magkakaroon ng Encantadia, parang sabi ko, okay, parang may Encantadia pala. So, gustong-gusto ko. Pero nung sinabi na, uy, mag-audition ka nga sa Ibaro, teka, bakit ako na mag-audition dyan na hindi naman ako makuha? For sure. Kasi, parang inisip ko nga, kailangan mas magandang katawan, mas mature, tignan, ano may ganun. So, siguro hindi na ako mag-audition. Pero, sinabi na, try mo lang, wala mawawala eh. So yun, tinry ko, yun nga, nakuha ko. So, after ko nakuha, talagang nag-workout ako ng todo. As in, everyday ako nasa gym. Tapos, ano naman, nakita ko naman yung progress kahit parang nung kinuha tayo, parang 2 months before kami mag-taping. Medyo maliit na rin yung preparation, pero at least meron pa din. For Miss Glyza, ni seasoned actress may mga mabibigat pa bang preparation na kailangan? Marami din. Well, unang-una, first time ko kasi na nag-prepare na physical muna yung inuna ko. Meaning, nag-prepare ako sa physico, kung paano to get into the character of a warrior princess. So, parang first time ko rin in my whole life na halos araw-araw din ako sa gym. Tapos, nakatulong din na meron kaming bet ng kaibigan ko na dapat by February, na tayo, toned na tayo. So, kumusta? Nanalo ka ba? So, Nanalo ako. Anytime na yun, naririnig ko na may audition for Encantadia. So,
pinaghandaan ko yung audition. Tapos nung nalaman ko na kami na yung gaganap, mas patuloy pa rin yung diet, tapos syempre yung character background, character analysis, talagang sulat yan, research. So, sa lahat naman ng roles na ginagampanan ko, hindi mo pwedeng hindi ka paghandaan. So, we were given enough preparation for Encantadia. And hanggang ngayon, nandun pa rin kami sa proseso ng pag-aaral. Hindi siya natatapos.